Mga kwentong kababalaghan sa panahon ng undas. Dito lamang sa Dear Max FM with DJ Gigi. Dear Max FM, magandang hapon mga kamax. Ang ibabahagi kong kwento ay hindi naman gano'ng nakakatakot. Babala sa mga nakikinig na nag-iisa. Maghanap muna ng makakasama. Anyway, hango pala sa Halloween special, ngayong panahon ng undas ang kwentong ibabahagi ko. Update niyo ako ha kung natakot ko kayo. Ewan kung bakit naman kasi, imbes na ukol ang kwento sa mga banal, mga pag-alala sa mga naging santo, dahil sa paging martir nila sa ngalan ng pagpalaganap ng aral ni Kristo. Sa mga taong yumao na mahalaga sa inyong buhay, ay bakit ba nakasanayan naman natin na ang undas ay ang maging highlight sa kwento ay ukol naman sa mga maligno. Sisimulan ko, Chin, ang kwento ko ukol sa pakikipaglaban sa kadiliman. Karanasan ko ito ngayong taon lang, last April 2024, matapos ang Holy Week, papuntang Easter Sunday. Pasensya at i-hide ko ang mga pangalang nabanggit at lugar sa liham kong ito. Fast forward. Magtatakip silim na noon nang may batang lalaking pumunta sa bahay. Nag-atubili kung paano niya i-explain at i-describe ang pakay niya sa nangyari sa kanyang kapitbahay na amin ding kasityo. Nautusan umano siya. Pinapapunta daw ako doon sa bahay ng aming ka-relatives dahil may isang batang lalaking nasapian umano. Kalmado naman ako at sinabihan yung sumundo sa akin na susunod lang ako. May kukunin lang akong gamit sa bahay. Mga kamaksisa akong Leko sa aming lugar. Hindi rin kami na-train sa pagsagawa ng exorcism dahil nga hindi kami pare. May mga sinasagawa din itong guidelines sa case na energumen or possessed by the evil spirit. Second time kong na-encounter na ganito sa aming lugar. Una, noong hindi pa ako lay at kuya ko pa mismo ang nasaniban. At pangalawa, eto ngayon. Pero alam kong sa mga kasong ganito, ay may tinitingnang anggulo gaano katotoo. May mga cases na baka hindi naman energumen, baka kasi epekto ng gutom o mental problems lang. At kadalasan daw dahil sa reaction ng pinagbabawal na gamot. May mga natutunan din akong emergency first aid tips sa mga turo ni Father Darwin Gitgano sa FB. Ukol sa mga deliverance gamit ng sacramentals, paano labanan ang evil spirit. Gusto daw naman sanang dalhin sa albularyo ang pasyente ng pamilya niya kung nasapian nga ba, para malaman kung anong nangyari. Pero gumagabi na at mahirap daw isakay sa motor para dalhin dahil nga sa lakas niya at pamimiglas. Buti na lang at di natuloy dahil nga mas maging malakas ang sumapi, lalo pag sa albularyo dinala. Malayo kasi ang parokya sa aming lugar. Kaya sabi ko sa sarili ko na dito ko masusubok ang pananampalataya ko. Bago ako pumunta, nagdasal muna ako sa bahay bilang proteksyon na rin sa akin. Alam ko na kapag energumen case, dapat nakahanda ako. Dahil ang masamang spirit ay mapagkunwari at naghihiganti. Nagpakumbabang loob akong nagdarasal upang bigyan ako ng lakas at tatag ng ating Panginoon. Dala ang holy water at crucifix. Pumunta ako doon sa bahay nila. Mga nasa 6 p.m. na, para tukuyin ano ba talaga ang nangyari. Malapit na sana ako sa bahay nila nang sinalubong ulit ako ng batang sumundo sa akin. Ang sabi, wag na daw akong tumuloy dahil okay na daw. Baka lagnat lang daw dahil sa tindi ng mainit na panahon.
Ngunit ang sabi ko, pupuntahan ko na lang, total malapit na. At ayun, nagkagulo ang magkapamilya sa loob ng bahay nila. Hinahawakan ni Insan ng isang kamay at sa kabila ay ang mama ng energumen, sabay punas ng basang panyo para mahimasmasan. Pero ayun, hindi mapakali ang pasyente. Ang teenager na lalaki na yon na may energumen ay nasa 16 taong gulang. Kwento ng kanyang ina, galing daw sila sa gubat. Mga tanghaling tapat para magkuha ng panggatong nila. Kasabay ang ibang kapatid at mga batang kapitbahay din nila. Ngunit ang kwento ng mga kasama nila, bigla silang nagtakbuhan, pauwi. Dahil para umanong may maraming ingay doon sa pinagkunan nila ng panggatong. Pagka-uwi nila, ay ganun na ang nangyari. May tinuturo na sobrang nakakatakot umano na nilalang na nakikita at di nila maunawaan dahil di na nagsasalita at wala na sa katinuan ang anak niya. Kaya ang suspect nila, nasa Niban daw. Para malaman ni Insan kung napano, ay hinagisan niya umano ng asin. Doon nila na-confirm na energumen o sanib dahil sa sobra nitong nakareact na mangisay-kisay. Sabay punas ng mga asin sa kanyang katawan. Kaya sinubukan kong kausapin ang energumen. Nangingisay at puting-puti na ang mata na nakaharap sa bubong. Hindi ako nagpadala sa takot. Ramdam ko ang Holy Spirit dahil bigla akong nakaramdam ng init sa katawan at tumapang at doon ako nagsimulang mag-spiritual deliverance. Akong giingnan chin ang energumen. Samtang ginapugngan ang duha ka kamot niya sa iyang mama ug sa akong pinsan. Sa pangalan na Ginoong Jesus, hawa diha sa lawas sa bata. Unya, nag-react siya. Kalit siya nga nitubag. Dili. Inyuha man gani siyang gisilutan. Sabay piglas sa tumayo. At alam nyo ba na naging boses babae ito na sobrang galit? Lumaban ako at nakiusap na patawarin kung nangambala siya or nagambala ba siya. At bumalik saan man siya nanggaling. At nilagay ko ang krus sa noo niya para bumalik sa pag-upo ang bata. Sabay kaming nagdasal doon ng Our Father at Hail Mary para itaboy ang devil. Sumigaw ang bata at tumiyak. Kaya inisprinkle ko ang holy water pati na sa mga nandoon para hindi makalipat kung sakali. Agad siyang umangat sa upuan at tila napabuntong hininga. Nanginig ang buong katawan at bigla siyang nahulog sa upuan na nawala ng malay. Sabi ko kay auntie, salamat sa Diyos, okay na yan te. Lumabas na. Ginising ko ang anak niya, sabay dampi sa pisngi niya at doon pa unti-unting bumalik sa normal ang aninag nito. Umiyak siya at yumakap sa mama niya. Iniinda niya ang sobrang sakit ng kanyang katawan at hinang-hina. At doon pa lang niya ako nakilala. Ang bilin ko ay wag hayang mapag-isa, lalo na't gabi na. Winisikan ko ng holy water ang loob ng bahay hanggang sa pintuan para hindi na bumalik o makapasok ang sumapi sa kanya. Nagpaalam ako kina auntie at pumunta ako diretso sa kapilya namin para mag-offer ng pasasalamat sa Panginoon. Paglabas ko ng chapel, dun pa ako nakaramdam ng panghihina, which is normal daw talaga yun. Kinabukasan ay naging okay na ang energumen o ang batang nasa Niban na parang wala lang nangyari. Wala namang lagnat. Di naman may tuturing na may problema dahil mabait at matino namang anak. Doon kinausap ko siya kung ano ba talaga ang nangyari base sa natatandaan niya. Dito ingon siya. Sa may NIA or irrigation, asa na ay daghang kahoy. May nadungog daw siya nga ni singgit o gitawag siya sa unahang parte na mingaw. Mauto ni dagan siya pabalik sa ilang agi sa kahadlok kay nanagan man ang iyang mga kaubang bata.
Paglingi niya sa iyang likod, naa daw siya'y nakitang naka-black old gown na babae nga may baga kayog buhok nga nakatabon sa iyang itsura. Unya, nagukod niya. Sa takot niya ay kumaripa siya ng takbo. Naiwan ang dala niyang panggatong. Feel niya mura siya gilagnat or gilamat. Nakita kasi umano niyang tila may hawak itong baril at binaril siya. Natamaan daw siya sa paa, kaya hirap daw siyang makatakbo. Kitang-kita daw niya mismo ang mga dugo dahil sa tama. Nawala siya sa kanyang sarili. Hanggang nakarating na lang siya sa bahay nila na hindi na alam ano ang mga nangyari. Kaya pala habang hinahawakan siya ng kanyang mama at pinsan ay nagpupumiglas dahil para siyang nananaginip na nahuli daw siya ng babae. At pilit hinahatak ng nakaitim na yon ang kanyang kamay para dalhin doon sa tinitirhan niya. Mabuti na lang daw at nakawala siya sa pagkahawak nito. At nang magising, ay nagulat siya, bakit daw ako nandoon sa kanila at pinagkakaguluhan ng kapitbahay. Hindi niya daw alam ang mga nangyari. At yung mga pinagsasabi niya sa mga oras na nasaniban na pala siya ng kung anumang evil spirit. Mga kamaks, nagpapasalamat na lamang ako at hindi gaano kasama ang mga nangyari. Dahil babaeng elemento yung sumapi at napakaiusapan lang. Biro ko pa sa insan at auntie ko. Kung may evil pa yon na may mataas na posisyon, lalo pat lalaking evil, ay ewan. Hindi lang ganon katindi ang aming masasaksihan, baka kasi mas silaparan pa ang mga kagamitan sa bahay. Isa sa mga nakuha kong aral sa nangyari ay yung binigkas niya habang nag-deliverance ako na umalis siya sa katawan ng bata sa pangalan ni Jesus. Saksi kaming nandoon sa sagot niyang hindi siya aalis. Sa pagkaintindi ko, bakit ginamit ko pa si Jesus? Tayo daw mismo ang nagbigay parusa sa kanya. Tama nga naman. Sa Biblia, mga tao nga naman ang nagbibigay hatol para parusahan si Jesus Christ. Tao ang nagtraidor at apostol niya pa mismo. Mga tao ang sumigaw na ipako sa krus para mamatay. At maging sa ngayon, ang ating mga gawaing mga tao ay patuloy na nagpaparusa dahil sa dahan-dahang inaagaw ng trabaho o social media ang ating oras para magdarasal o palakasin ang ating relasyon sa Diyos. Madaling sapian ang mga taong may mahihinang pananampalataya. Isa sa mga symptoms ay madali tayong matakot. Ikaw ka, Max? Survey lang. Unsa may imong kinakahadlukan karon? Matud pa sa lyrics sa kanta, sa bag-uhay pa lang nga ni Taliwan nga singer na si Coritha. Ang takot ay nasa isip lamang. Naway makilala natin si Jesus na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng pagtawag natin sa Kanya. Umasa tayong tayo ay tutulungan para labanan ang kadiliman at maghari ang liwanag. Chin, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagbabasa. And by the way, dalawa sana ang ikikwento ko, pero sobrang haba na. Yung isang kwento kasi ay ukol yun sa personal experience ko sa 4 na gabi sa loob ng old studio ninyo nung tech pa ako. Pero akin na lang yun. Baka kasi mas matatakot ko pa kayo. Hanggang dito na lamang. Ang inyong avid fan at solid kamax, Brother Lito. Knock, knock. Who's there? You're a nightmare. Mga kwentong kababalaghan sa panahon ng undas. Dito lamang sa Dear Max FM Web
DJ G. I've been watching you. I know what you've been doing. Max News FM. You will be afraid. To the max.